Kamusta pong muli mga katambay? Ito na naman po, nagbabalik na naman po ang inyong katambay, si Katambay Manong po. Para muli pong magkomento po sa inyo dito po sa ating malit na channel, Tambayang Makabayan, komento po na inyong lingkod. Ito po, komentuhan na po natin mga katambay. Ito po mga nakaraang balita mga katambay sa mainstream media po siyempre. At sikat na sikat po ang Kamara, ang institusyon po ng Kamara pagdating po ito sa pamumulitika at sinasabi daw na demolition job sa mga Duterte mga katambay. Dahil nga unang-una, ayaw na nilang makabalik ang isang Duterte sa palasyo dahil malaking problema po ito na mga gumagawa po ng hindi maganda sa gobyerno. Siyempre po, number one, yung mga kumukurap, mga nangungurakot, at siyempre yung mga sumusuporta sa makakaliwang grupo na problema natin, problema ng bansa, problema ng Pilipino po, napakatagal na panahon na mga katambay na problema. Dahil nung naupo po ang dating Pangulong Duterte, napakalaki po na nabago sa bansa, lalo po sa mga makakaliwang grupo. Napakarami pong sumuko nung mga panahon na yon, kaya nabalda po sila. Kaya ayaw na po nilang pabalikin ang isang Duterte sa Malacanang dahil ito po'y tinik po ito sa mga gumagawa ng masama sa ating gobyerno, mga katambay. At mga talagang sakim sa kapangyarihan at syempre po sakim sa kayamanan, mga katambay. Komento na inyong lingkod. Ito po, painggan po natin at buhay na buhay dahil alam natin sa Kamara ang ginagawa po ng Quad Committee lalo po sa pagkitil at pagpapabagsak sa dating Pangulong Duterte at sa Duterte, mga katambay. Ito po, buhay na naman. Kasi nga, hinihiring po. Hindi po sa korte Hindi po sa korte hinihiring. Sa Kamara, mga katambay. Nagpapakakorte na po ang Kamara natin ngayon, mga katambay. Ganun po katindi ang ating Kamara. Legislative, pero nagpapakakorte po. Nagpapaka-Supreme Court po yata ang Kamara. At dito po hinihiring. At dito rin po ay sinasabi rin po na talagang pati itong sumusuporta at talagang miyembro na po yata ito ng mga kaliwang grupo na talagang mismong sa kanya pagaling na dating nasa grupo po ito ng Makabayan Black, mga tambay. Ito po, nag-release po ng malapit na raw po, buhay na naman ang ICC, mga tambay. Maglalabas na raw po ng warrant of arrest ang ICC po dito po sa sangkot sa war on drugs. Siyempre po, sino po? Ang dating Pangulong Duterte, si Bato. At siyempre po, kasama rin po dyan ng ibang general natin. At baka kasama rin ang ating Vice President Sara at si Bongo. Marami po yan Talagang gusto po nila talagang ipakuha at talagang ginagawa nila ng paraan na makuha ng ICC o ng sinasabing International Criminal Court na hindi naman tayo miyembro nito. Hindi na po tayo miyembro nito pero pinipilit pa rin nila na ginagawa po nilang tanga ang mga Pilipino. Ginagawa po nilang walang kwenta at walang silbi ang ating hukuman, ang ating batas, ang ating korte. Dahil bakit mo papapasukin ang isang International Criminal Court samantalang nagpa-function ang korte sa ating bansa. Kaya ito po, hindi katanggap-tanggap po ito sa mga Pilipino, lalo po sa inyong lingkod. Komento ko po, mga katambay. Pakinggan po natin, mga katambay, ang sinasabing kasama sa mga nagdi-demolition job sa mga Duterte, mga katambay. Pakinggan po natin ang balita. Posible raw ilabas ng International Criminal Court ang warrant of arrest laban sa mga suspect sa war on drugs ng Administrasyong Duterte. Ayon kay Bayan Muna Chairperson Nery Colmenares na tumayuring abogado ng mga biktima ng extrajudicial killings, ilalabas ang warrant bago magtapos ang taon, kabilang ang warrant para kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Patapos na raw ang investigasyon ng ICC sa mga pagpatay sa kasagsagan ng kampanya laban sa iligal na droga. Isa rin sa nadidiin sa war on drugs, si Senador Bato de la Rosa na PNP chief noong panahon ng Administrasyong Duterte. Ilang mambabatas ang nanawagan sa senador na humarap sa ICC kaugnay sa mga EJK. Mga kapatid, Jess de Los Santos. Nakita nyo po nakita nyo po ang mainstream media. Talagang kasama yata sa demolition job ang mainstream media. Di umano, mga katambay. Nakita mo si Nery Colmenares, mga tambay.
ito po yata hindi malayo ito po hindi malayo at malapit sa artista po yata na si Angel Locsin, mga tambay. Ito pong dating akbayan po yata ito. At sinasabing ito po ay mga grupo po na talagang makakaliwang grupo po yata ito, mga katambay. At nakakagulat lang po, mga katambay. Itong mga klase na ganito, si Nery Colmenares, mga katambay, ang magsasalita para sa dati pong itong congressman o representative po ng kanyang grupo, mga katambay, ang ayon kay Bayan Muna. Bayan Muna po pala ang hawak nito, ay grupo po ito ng Makabayan Black, na talagang sa kanya pa manggagaling sa bayan. Sa bagay, sinabi naman niya na siya daw po ay tumatayong abogado ng mga biktima. Pero doon ka magtataka, mga katambay. Siya po ang abogado pero wala po itong sinasampang kaso sa hukuman ng Pilipinas. Wala pong sinasampa. Saan po ito sinampa? Sa ibang bansa, sa International Criminal Court. Doon ka magtataka na sinasabing napakarami raw po na pinatay at namatay. Napakarami palang pagkakasala at krimen na ginawa ang dating Pangulong Duterte. Bakit ni isang kaso wala tayo sinasampa sa Korte ng Pilipinas? Bakit sa International Criminal Court? Na hindi naman tayo miyembro niyan. Never na tayo miyembro niyan. Di ba? Subukan lang. Subukan lang nila. Subukan lang po. Kasi nagagawa nila yan. Ginawa na ng gobyerno yan. Yung ginawa nila kay Kibuloy at ginagawa nila kay Roque. Kay Harry Roque, subukan nilang gawin sa dating Pangulong Duterte yan. Yung ginagawa nilang pag-aresto na talagang ginawa ng dating Pangulong Duterte na hindi tayo mapunta sa narco-politics ng 6 na taon dahil nung hinawakan niya ng 6 na taon ng ating bansa, talagang nasa narco-politics na tayo. Halos lahat nai-involve, mga general, mga kapulisan, mga politiko, mayayaman tao, nai-involve po sa droga, lalo sa paggamit ng droga. Pati nga presidente ng Pilipinas, ayon kay Cathy Binag at Jonathan Morales at kay Maharlika, involved din sa droga, sa paggamit. Di po ba? Ganun kalala. Ganun po kalala ang droga nung maupo pong presidente ang dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Sa kabila nun, mga Pilipino ang nakinabang. Isa si Kamanong sa nakinabang, isa ang pamilya ko at mga kababayan ko ang nakinabang sa aming baryo, sa aming barangay na talagang talamak ang droga nung mga panahon na yon na hindi pa Pangulo ang dating Pangulong Duterte. Luminis, nagkaroon po ng takot at karamihan po ng aking kabarangay na gumagamit ng droga, tumino, nagbalik loob, mga tabay. Talagang hindi na po sila gumamit ng droga at nanahimik po. Nabawasan po ng napakalaking porsyento ang aming barangay, lalo sa krimen. Sa krimen, mga katamay, sa nakawan at sa rape. Di mo ba? Pilipino ang nakinabang. Ang nakinabang po, real talk, mga katamay, ang ordinaryong Pilipino. Ang mga matitinong Pilipino ang nakinabang sa war on drugs. Ang napasamalan dito, yung mga tumatangkilik sa droga at syempre po, yung sinasabi natin na kaya nagkaroon ng mga patayan, di ba? Matalino ang Pilipino Alam ng mga Pilipino kung ano nangyari dahil nga may mga sangkot. Kaya nagkakaroon po ng sinasabing damage dahil mismo mga pulis, sangkot, mga general. Syempre, para hindi sila ikanta nung kanilang mga tulak, yung kanilang ginagamit na para sila'y kumita rin ng pera gamit ng droga. Di po ba? Dahil nagkaroon na ng war on drugs. Sino una nila ililigpit, mga tambay, sa tingin nyo? Para walang kumanta. Hindi ikanta ang mga general. Hindi ikanta ang mga pulis. Di po ba? Yung mga nasa ground. Lalo yung mga kanilang hawak, yung mga galamay. Di ba? Doon nagkakaroon talaga ng patayan dahil nga totodasin nila yan. Komento ni Kamanong, totodasin po yan. Dahil nga, ebidensya yan Bandang huli, ididiin sila niyan dahil may war on drugs. Di ba? Kaya nga, dyan lang nagkakaroon ng problema yan dahil mismo
mismo yung mga sangkot, lalo kung ikaw nasa politika at syempre, kung ikaw ay mayor, di ba? O mga general, di ba? Dahil napakarami natuklasan yan na talagang sangkot. Yung iba nga nagtago pa. May nagtago pa mga mayor, ngayon po bumalik at parang artista na talagang kailangan ipaniwalaan po na siya ay naghihirap. Naghirap po itong mayor na ito. Pero sa ibang bansa nakatira. 7 taon naghirap pero sa ibang bansa nanirahan. Hirap na hirap. Pero nung umuwi, kiganda-ganda ng katawan, kiganda-ganda ng kutis. At talagang kitaba-taba pa mga katambay. Busog na busog. Pero naghirap. At kung sinasabi nitong mayor na ito na hindi siya sangkot at wala siyang kinalaman, bakit siya nagtago? Di ba? Nagtago ka, wala kang kasalanan. At alam natin, nung panahon ni dating Pangulong Duterte, pag wala ka talagang kasalanan, madali mong linisin ang iyong, ang iyong kaso. Dahil wala naman tayo na balitaan na halos sangkot sa drug list o sinasabing doon sa mga nasa listahan ng droga ng mga politiko ng nasa mga narco list, di ba? Hindi naman nagkamatay, di ba? Yung iba po talaga inimbestigahan, di ba? Karamihan po mga general, hindi naman nagkamatay Ang namamatay nung mga panahon na yun, yung lumalaban sa gobyerno, yung lumalaban at yung sinasabi nga natin na para hindi na matuklasan at hindi na mabunyag ang kanilang involvement sa droga, tinotodas na, di mo ba? Kaya lalo yung mga drug lord. Siyempre karamihan diyan yung mga drug lord, di ba? Dahil pag nahuli yan, pwede ikanta si Sir, ikanta si Bossing. Totodasin talaga yan yung mga drug lord, di ba? Kaya ganyan na nangyari diyan. At least nalaman natin kung gaano katalamak ang droga noong mga panahon na yun. Nalaman ng mga Pilipino. Tapos ngayon, yung mga nagawa na kabutihan sa normal na tao na hindi naging involved sa bisyo na yan na napakasama. Di ba? Na ang nakinabang normal at mga Pilipinong hindi gumagawa ng masama. Pero ngayon, sa kabila nun, ganito ay gaganti ng mga ito na isang sumusuporta o talagang makaliwang grupo na sa katulad ni attorney si attorney po ito si Nery Colmenares, mga tambay, si attorney Colmenares. Siya pa ang magdideklara na talaga sa ICC ICC. Subukan nyo lang. Sinasabi nga ni Kamanong, gawin nyo na ng mabilis. Bilisan nyo, napakatagal niya na yung ICC na yan. Last year pa yan. Last year pa po yung ICC na yan. Bakit ang tagal? Hindi nyo gawin. Gawin nyo na ng mabilis. Di ba? Ipadampot nyo na. Gawin nyo na. Para malaman nyo yung galit ng Pilipino sa inyo. Na wala naman kayong ginawang kabutihan sa bansa. Na parang gusto nyo pa na lumala at talagang maging narco politics na ang ating bansa. Mas gusto nyo pa yan na lumakad sa lansangan, lumakad sa mga syudad, sa mga barangay, na may takot, lalo yung mga anak natin, yung mga anak namin, lalo pagkakabataan at kababaihan, na kaming mga magulang hirap na hirap ang aming kalooban, lalo pag ito'y ginagabi at naglalakad, sa gabi. Samantalang nung panahon ni dating Pangulong Duterte, nakapaglalakad kami ng mapayapa sa gabi at ang aming mga anak, na wala kaming takot. Samantalang yung mga kabutihan na yon, hindi nyo man lang na-appreciate. Di ba? Kami na-appreciate namin mga normal na Pilipino. Kaya marami pong nagmamahal at nakaka-appreciate ng ginawa ni dating Pangulong Duterte. Pero itong mga ito, dahil nga sinasabi nga na inyong lingkod, komento na inyong lingkod, sila po kasi yung sinasabi ni dating Pangulong Duterte at ni Vice President Sara Duterte na sakim sa kapangyarihan, sakim sa kayamanan, at ayaw na nilang mawala ang sinasabing kasamaan sa ating bansa. Ayaw na nilang mawala ang makakaliwang grupo. Talagang gusto nila maging worse, laging worse ang ating bansa sa kaguluhan, lalo ito. Sumusuporta o miyembro po yata ito na makakaliwang grupo, mga katambay. Itong grupo ng Makabayang Black. At baka kasama pa ito, mga katambay, itong grupo ng Bayan Muna
ni Nery Colmenares, mga katambay, na talagang number 1 nga sila na apektuhan nito nung naging presidente ang dating Pangulong Duterte, mga katambay. Kaya dito po sa ginagawa nila na talagang parang tinatakot pa ang mga Pilipino at tinatakot pa ang mga Duterte, lalo ang dating Pangulong Duterte. Gawin nyo na. Gawin nyo na ng mabilis. Matagal na yan. At least magkasubukan ang Pilipino at ang mga politiko sa ating bansa. Di po ba? Malapit na ang halalan. Gawin nyo na. At nang malaman nyo kung saan kayo pupulutin lahat. Di po ba mga katambay? Komento na inyong lingkod. Muli po mga katambay, nagpapasalamat po ang inyong katambay Manong sa mga gusto po ng ating Malita Channel sa YouTube at TikTok. At syempre po, dito po sa nangyayari po at lalo po nilang ginagalit ang mga Pilipino. Lalo po dito sa sinasabi nilang masama raw ang ginawa ng dating Pangulong Duterte at kailangan litisin at kunin at dakpin ng ICC. Malabo po yan dahil mga Pilipino ang naginhawahan ng 6 na taon na panunungkulan ni dating Pangulong Duterte. Kaya magkakasubukan po dyan, Pilipino at mga politiko. Di po ba mga katambay? Mas marami ang Pilipino kaysa sa mga politiko na iilan-ilan lang po yan, mga politiko na yan. Kaya Pilipino pa rin, mga Pilipino ang masusunod dyan, mga katambay. Taong bayan. Di ba? Kaya tingnan na lang po natin, abangan po natin kung hanggang saan po itatagal nila at kung hanggang saan nila sisirain ang mga Duterte dahil demolition job po yan at pamumulitika. Ayaw na nilang makabalik yan di ba? Maraming salamat po mga katambay sa mga nagla-like, share, subscribe at nagko-comment. At syempre po sa muli at maraming salamat din po sa mga sumusubaybay at nananatili po at talagang hindi po iniiwanan ng ating Malita Channel. Maraming salamat po. Sa muli po, ingatan nawa. Paalam. Bye-bye.